Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Isa po akong silent listener ng channel mo. Pero wala po akong pinapalampas sa iyong mga uploads. Kahit pa nga iyong mga compilations ay pinapakinggan ko rin. Kasi pampalipas ko iyon ng oras habang naglalaba. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Isa. Pero Luisa talaga ang totoo kong pangalan. Taga rito po ako sa Northern Samar. Dahil sa probinsya din naman itong sa amin, kaya hindi na bago sa akin ang kwentong aswang at iba pang mga kababalaghan. Ang unang bahagi po ng kwento ko ay iyong karanasan ko sa lola ng kaibigan ko na isa palang aswang. Tapos sa susunod na linggo siguro ay isusunod ko naman agad ang tungkol sa karanasan ko noong magbakasyon naman kami sa Masbate sa lugar ni Papa. At nalaman kong isa rin palang aswang ang nanay ng papa ko. Kaya pala ang kwento sa akin ni Mama na magmula noong magbinata ang aking ama ay hindi na siya umuwi pa sa kanila. Ang buong akala ko nga noong una ay meron lang masamang karanasan si Papa sa kanyang pamilya o baka pinagmalupitan. Pero meron palang mas nakakatakot na dahilan. Simulan ko po ang kwento noong bata pa ako. Grade 4 ako noong maging kaklose ko itong si Mayet. Dahil sa hindi naman sobrang dami ng populasyon sa lugar namin, kaya hanggang 2 section lang ang bawat grade. At madalas akong nasa section 2 kasi hindi naman ako katalinuhan. Ewan ko ba, mas gusto ko talaga noon ang maglaro o di kaya magbasa ng mga comics at pocketbook kaysa magbasa ng libro ng mga subjects ko. Isang araw, naroon ako sa tapat ng classroom namin, nakaupo habang kumakain ng nilagang kamote na baon ko. Napansin kong tila masakit ang tiyan ng isa kong kaklasing lalaki. Iyon ay si Homer. Medyo bully at salbahe kasi talaga iyon, kaya naman asar kami roon. Oras iyon ang recess namin. Karamihan ng mga classmate namin ay naghahabulan sa labas. Pero si Homer ay naroon lang sa may pinto, nakahawak sa kanyang tiyan habang namumutla at pinagpapawisan. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay may hinala na ako na masakit ang tiyan niya. Hinayaan ko lang kasi hindi naman kami close at madami din iyong kasalanan sa akin. Madalas akong agawan ng papel at minsan na ring dinikitan noon ng bubble gum ang damit ko na uniform. Noong matapos akong kumain ay pumasok na ako sa loob ng classroom upang uminom. Naroon kasi ang boteng pinaglalagyan ko ng tubig sa bag. Naabutan kong naroon ang kaklase kong si Mayet. Nakatitig ng masama kay Homer, kaya binati ko siya. "Uy, Mayet, kumain ka na?" Sabi niya naman, "Hindi, dahil inagaw kanina ng siraulong yan ang baon kong mais." Galit na sagot niya pa. "Ah, ganun ba? O ito, meron pa akong sobrang nilagang kamote. 3 kasi ang baon ko. Nabusog na ako agad sa 2. Sa'yo na itong isa oh. Sakto na ito sa'yo. Ito yung pinakamalaki sa 3 pirasong baon ko." Sabi niya naman, "Hindi, wag na, nakakahiya." "Ano ka ba? Walang nakakahiya doon. Tapos na rin naman ako kumain. At kung hindi mo ito tatanggapin, ay ibabalik ko na naman ito sa bahay. Marami naman kaming kamote doon. Malawak kasi ang taniman namin ng kamote." Saglit niyang tinitigan ang kamay ko na may hawak na kamote. "Oh, sige na, tanggapin mo na." Wika ko pa, sabay lapag noong kamote sa mismong armchair noong upuan niya. Mabuti at kinuha niya at kinain na rin. Naupo na lang ako sa upuan dahil meron na rin naman akong makakausap. "Mayet, anong nangyari dyan kay Homer?
Bakit parang masama ang pakiramdam? Tanong ko pa sa kanya. Sabi niya naman, karma yan, dahil inagaw niya kanina ang baon ko. Hayaan mo na, wala na tayong magagawa dyan. Ilang beses nang napatawag ang mga magulang niyan pero hindi pa rin nagbabago. Sumagot naman siya habang masama pa rin ang titig kay Homer. Kung hindi siya kayang disiplinahin ng mga magulang niya, pues ako, kaya ko siyang burahin sa mundo kapag naubos ang pasensya ko. Uy, ano ka ba? Magmahinahon ka nga. Parang gusto mo nang kainin ng buo si Homer Gutom lang yan. Mag-focus ka na sa pagkain para maibsan ang init ng ulo mo. Hindi pa rin talaga nagpatinag sa pagtitig kay Homer si Mayet habang kumakain. Sa hindi katagalan ay dumating na ang next subject teacher namin. Tapos na rin naman noon kumain si Mayet kaya balik na sa pakikinig ang atensyon ko. Iyon na ang naging simula ng pagkakaibigan namin ni Mayet. Wala akong ideya sa background ng pamilya niya. Basta ang alam ko lang ay sa bukid sila nakatira. Madalas nga ay putikan ang mga paa niya kapag pumapasok. Kaya kung minsan kapag may oras pa, ay sinasamahan ko siya sa may poso sa labas ng school. Ako ang nagbobomba habang naghuhugas naman siya ng binti at mga paa. Kahit tahimik si Mayet at hindi nakikipag-usap sa iba, ay paborito naman siyang asarin ng mga kaklase namin. Hindi ko nga alam kung bakit apo ng aswang at mangkukulam ang tawag sa kanya. Sinasabi pa ng mga kaklase namin na iwasan ko raw si Mayet kung ayaw kong maaswang ng lola noon. Inaaway ko naman ang mga nanunukso ng ganoon sa kanya at sinasabihang kapag hindi pa nila tinigilan si Mayet, ay ako mismo ang magre-report sa kanila sa prinsipal. May mga pagkakataon na nagagawa kong matakot sa ganoong banta ang mga kaklase namin. Minsan naman ay hindi. Kaya nakakailang report na ako sa principal's office pero wala naman silang ginagawang aksyon. Siguro para sa kanila ay asarang bata lang iyon. Dahil sa mas nakafocus na ako sa pag-aaral, kaya naman wala akong pakialam sa pagkatao ni Mayet o kung anong pamilya man siya nanggaling. Tutal kaklase ko lang din naman siya at sa paaralan lang ang aming ugnayan. Kaso may mga pagkakataon na meron kaming mga ambagan sa school at madalas walang pera si Mayet. Kaya pinapahiram ko siya ng pera. Sinasabi ko na lang sa kanya na wag ng pera ang ibayad niya. Prutas na lang o duma, kagaya ng guyabano at pinya. Tapos sa duma naman ay marami silang mais at kamuting kahoy. Kaya halos walang linggo na wala siyang dala para sa akin. Kahit pa wala na siyang utang na pera sa akin. Iyon na ang naging dahilan ng paglalim ng aming pagkakaibigan. Madalas din siyang manghiram sa akin ng notebook, lalo kapag nakakadalawang araw siyang absent. Kapag tinatanong ko naman siya kung bakit siya absent, ay sinasabi niyang masama raw ang pakiramdam ng lola niya, kaya kailangan niyang bantayan at alagaan. Minsan, inaya niya ako na magpunta sa kanila. Marami daw ang pinya nila na hinog at malalaki iyon. Bibigyan niya raw ako, tapos ihahati din papabalik sa amin. Kaya mas marami akong maiuuwi dahil magbibit-bit rin siya ng karagdagang iuuwi ko. Sabi ko naman na sige, ayos lang. Favorite ko kasi talaga ang pinya. Kaya noong sumapit ang Sabado, pasado 7:00 ay nakatambay na ako sa labas ng bahay namin at naghihintay na kay Mayet. Nakita ko siya sa unahan. Kinakawayan ako. Kumaway din ako sa kanya dahil gusto ko sana siyang pagkapihin muna sa bahay bago kami umalis. Kasi ako tapos nang makapag-almusal pero ayaw niya namang lumapit. Kaya ako na ang lumapit sa kanya. Nagdala lang ako ng tinapay at isang maliit na lagayan ng tubig. Oh, bakit ayaw mo lumapit? Kanina pa kita tinatawag Para sana magkape ka rin muna bago tayo umalis.
Hindi na sis, hindi pa naman ako nagugutom. Pero ngayon na may dala ka ng tinapay, edi nagutom na ako. Nakangiting wika niya pa, kaya inabot ko na sa kanya ang dala kong tinapay kasi para naman talaga iyon sa kanya. Masaya kaming nagkikwentuhan habang naglalakad. Pagkarating sa kanila ay ipinakilala niya ako sa lola niya. Matanda na iyon masyado, mabagal lang akong maglakad. Kaya napapasabi na lang ako sa sarili ko nang, ito ba yung sinasabi nilang aswang? Mabagal pa yata ito sa pagungkong kumilos dahil sa katandaan. Mga tao talaga, masyadong mapanghusga. Porkit matanda na yung tao. Kinausap ako ng lola ni Mayet habang may saglit na ginagawa si Mayet sa kusina. Noong kinausap ako noon ay hinihimas ang balikat ko at buho. Hindi ko naman binigyan ng masamang pakahulugan. Kasi ganun din ang lola ko sa akin. Kapag nasa bahay namin ay malimit ding himasin noon ang buhok ko dahil mahaba at makintab kasi talaga iyon. Ilang saglit pa ay tinawag na ako ni Mayet. Pupunta na raw kami sa taniman ng pinya. Kaya magalang naman ako nagpaalam kay Lola Cielo. Iyon yung lola ni Mayet. Nagpunta na nga kami ni Mayet sa taniman. Maliban sa pinya ay kumuha rin siya ng mais. Matapos makapanguha ay sinabi ni Mayet na doon na raw ako magtanghalian sa kanila at ipagluluto niya ako ng manok. Iyon nga lang, kami pa ang magkakatay. Sabi ko naman na hindi na kasi may pupuntahan kami ng pamilya ko sa kinahapunan kaya dapat makauwi ako ng tanghali. Hindi naman siya nagpilit pa at inihatid na ako papauwi sa bahay namin. Ako ang may dala ng mga mais, tapos siya naman ang may dala noong 5 pirasong malalaking pinya na nakalagay rin sa sako. Ang totoo niyan, Sir Carl, ayoko nang magtagal pa sa kanila. Hindi ako komportable kay Lola Cielo. Kakaiba rin ang pakiramdam ko roon. Noong papalayo na nga kami ni Mayet ay napalingon pa ako sa bahay nila. Nakita kong nakatingin sa akin si Lola Cielo at nakangisi. Magmula din ng oras na iyon ay nagsimula na ang pagsakit ng aking tiyan. Bago nga kami nakarating ni Mayet sa bayan ay pinagpapawisan na ako ng malamig. Noong makarating kami ay sinabi ko kay Mayet na saglit lang, hintayin niya muna ako. Pumasok ako sa loob ng kusina at nakita kong nakapagluto na pala si Mama at pritong tulingan ang ulam namin. Kumuha ako ng 2 pirasong tulingan na katamtaman ang laki. Ibinalot ko iyon sa papel bago inilagay sa plastic. Mayet, heto pritong isda para may pang-ulam kayo agad ng lola mo pagka-uwi mo. Matagal na masyado kung magkakatay ka pa lang ng manok pagka-uwi. Sabi niya naman, uy, salamat dito Pero baka isahog ko na lang ito sa sinabawang patola na may malunggay para makahigop din ako ng sabaw. Oh, sige na, umuwi ka na. Bago ka pa maabutan ng pagbagsak ng ulan. Nagsisimula ng kumulimlim Uwi ka ako pa. Agad na rin naman siyang umuwi. Pagkapasok ko sa kusina ay naabutan kong naroon ang kapatid ko. Onin, sila Mama, nasaan? Bakit hindi pa pala kayo nagtatanghalian? Naroon kina Lola, naghatid ng ulam. Hintayin ka na lang daw namin para sabay-sabay na tayong kumain. Kaninang 10:00 pa naman iyon sila umalis, baka pabalik na rin ang mga iyon. Uwi ka pa ng kapatid ko at tumakbo na papalabas upang maglaro. Naiwan naman ako sa kusina na nakasandal sa may dingding. Masama kasi talaga ang pakiramdam ko. Dahil sa sobrang sama nga ng pakiramdam ko, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsuka doon na mismo sa kinakaupuan ko. Umiikot na rin kasi ang pakiramdam ko hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising na lang ako noong naroon na sila Mama at Papa. Ginigising nila ako at tinatanong kung ano raw ang nangyari sa akin. Sabi pa nga ni Mama na kung galing raw ba ako nakipag-inuman. Ang sabi naman ni Papa, anong inuman ka dyan? Hindi siya amoy alak Baka masama lang ang pakiramdam.
Inihiga nila ako sa papag sa may sala, tapos nilinisan. Iyon na ang huli kong naalala at nawalan ako uli ng malay. Noong muli akong magising, ay mukha ng isang matandang babae ang aking nakita. Si Lola Waning, ang kilalang kumadrona at albularyo sa amin. Bigla namang nagsalita si Mama na naroon pala sa may pintuan ng aking silid. "Anak, saan ka ba kasi galing at bakit ka nawala ng malay?" Sabi ko naman, "Sa bukid po nung kaklase ko, nanguha kami ng pinya at mais." Sabi naman ni Lola Waning, "Sinong kaklase naman yun, iha?" Si Mayet po." "Kumain ka ba roon?" "Hindi po." "Sige, hayaan mo at malalaman naman natin ang ibang detalye kapag natawas na kita." Tumayo ang matanda at nagpasama kay Mama sa kusina. May mga inihanda sila roon. Tapos isinagawa na ang pagtatawas gamit ang tinunaw na kandila na ipinapatak sa tubig. Maya-maya ay may mga nabuong imahe sa tubig at muling nagsalita si Lola Waning. "Sino ba itong mayet na ito, yung sinasabi mo? Hindi naman siya ang nakabati sa'yo dahil masyadong malakas ang gamit na mahika at imposibleng magtaglay ng ganito kalakas na pambati ang kasing edad mo lang." Lola, hindi ko po siya kaedad. Matanda po siya ng 2 taon sa akin." Sagot ko pa sa matanda. "Abay, kahit na maging matanda pa siya ng 5 taon sa iyo, ay imposible pa rin. Dahil hindi basta-basta ang kakayahan ng may gawa nito sa iyo. At mag-iingat kayo dahil isa rin siyang aswang." Wika pa ni Lola Waning habang nakatingin kina Mama at Papa. "Anak, kaninong anak ba yung mayat na sinasabi mo?" Tanong pa ni Papa. Sabi ko naman, "Hindi ko po alam pa. Matagal na raw patay ang mga magulang niya eh. Pero nakatira siya sa lola niyang si Lola Cielo." Bigla namang nanlaki ang mata ni Lola Waning. "Nako! Cielo ba ka mo?" "Opo." "Isa siyang mangkukulam. Sa pagkakaalam ko, matagal na siyang huminto sa pambibiktima ng mga taga rito. Magmula noong mamatay ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki at kasamang namatay ang asawa noon. Iyan siguro ang anak na babae noong kanyang uniko iho. Mag-iingat ka, iha. Hindi ito ang unang pagkakataon na magtatangka siya sa iyo. Kahit pa kaibigan mo ang apo niya, huwag ka pa rin magtitiwala. Kayo naman, Arnaldo at Mikay, maghanda kayo palagi lalo na kapag sumasapit na ang gabi. Dahil siguradong namarkahan na ni Cielo itong anak nyo. Kaya hindi malayong pasyal-pasyalan niya ito at maghanap ng pagkakataon para mabiktima." Sumagot naman si Papa. "Teka lang, Aling Waning. Kung matagal yun ang alam na mangkukulam at aswang ang matandang iyon, bakit hindi nyo pa tinatapos o pinapatay?" "Arnaldo, hindi naman ako babaylan. Isa lang akong albularya na nag-aral ng mga karunungan mula sa aking ama. At malayong-malayo ang antas ng kakayahan ko doon kay Cielo. Hindi ko siya kayang patayin basta-basta. Ang magagawa ko lang ay protektahan at gamutin ang mga binibiktima niya. May mga kinulam nga iyon dati na ginamot ko. Pero sa tuwing magbabato ako ng orasyon na pamatay, ay isang hayop lang ang namamatay. Nagagawa niya ng paraan na hindi nakakonekta sa kanya ang pasyente. Kaya ang ibinabato kong orasyon papunta sa kanya na pinapadaan ko sa pasyente ay kung saan-saan lang tumatama. At kahit kailan, hindi ko talaga siya natsyempuhan. Nagpapasalamat na nga lang ako nang tumigil siya sa pambibiktima rito." "Bakit nga po pala namatay ang anak noon? At sino ang naglakas na loob na pumatay? Gayong, ayon pa sa sinasabi nyo, na mula pa noon ay tanyag na iyong matandang si Cielo sa pagiging mangkukulam at aswang. Malamang lahat ng nakakaalam noon ay takot sa kanya, di ba?" "Oo, tama ka, Mikay.
Takot sa kanya ang mga pangkaraniwang tao. Kaso, anak ng pulis na may tiyuhing antingero ang biniktima niya. Sinugod siya ng pulis sa kanyang tahanan, kasama ang iilang tauhan din noon. Ayun, noong lumabas ng bahay ang anak niya at manugang, ay wala nang tanong-tanong, tinadtad na agad ng bala. May suot rin daw na anting-anting at pangontra ang pulis na iyon, kaya walang nagawa si Cielo. Kundi ang manood na lang habang naroon siya sa malayo na katanaw. Sumigaw pang araw ang pulis bago umalis na kapag may namatay uli sa lugar na ito na aswang ang may gawa, ay susunugin nila ang bahay ni Cielo ng tanghaling tapat para hindi na ito makatakas. Ayun siguro ang kinatakot ni Cielo, kaya huminto na sa pambibiktima ng mga taga rito. Sa ngayon ay patay na rin ang pulis na iyon. Kaya siguro, nagsisimula na naman ang mga aswang na iyon na dito na lang mambiktima. Kaya mag-iingat ka palagi, iha ha. Magpausok din kayo rito sa inyong bahay tuwing hapon. Kahit normal na pausok lang. Lagyan nyo lang ng kapirasong hiniwang goma para magkaamoy ng mabaho. Lalo kapag may nararamdaman kayong kilabot sa paligid. Opo, Aling Waning. Sagot naman ni Mama. Matapos magsagawa ng mga pag-uorasyon niya at nilagyan ako ng inihaw na luya sa tiyan, ay gumaan na rin naman ang pakiramdam ko. Ipinacheck ni Papa kay Lola Waning kung ligtas bang kainin iyong iniuwi kong mga pinya at mais. Ang sabi naman ng matanda na oo raw. Dahil mukhang pagkapitas naman noon ay diretsong inilagay sa sako at naiuwi ko na rin agad. Kinahaponan nga noon, nasa bintana lang ako nakatanaw sa labas. Malapit kasi ang higaan ko sa bintana. Nakaupo ako noon sa may bandang paanan ng papag nang makita ko ang lola ni Mayet sa unahan. Medyo malayo siya pero sigurado akong siya yun. Nakangisi pa siya na nakatingin sa akin habang nakasilip sa isang puno. Kaya noong makita kong lumabas si Papa sa pintuan sa ibaba, ay sinabi kong, "Pa, may matandang nakasilip sa may puno. Ayun o." Agad namang tumingin si Papa sa punong itinuro ko. Pero noong muli akong bumalik ng tingin doon, ay wala na. "Wala namang tao doon, anak ah." Sabi ko naman, "Nawala bigla pa eh." "Sigurado ka? May tao talaga doon?" "Opo pa." "Hayaan mo na, baka namamalikmata ka lang. Isara mo na yung bintana mo, hapon na oh." Wika pa ni Papa at agad ko naman siyang sinunod. Kinagabihan nga noon ay may naririnig akong tunog ng pagaspas na paikot-ikot sa bakuran namin. Hindi naman iyon lumapag sa bubungan, pero sigurado akong hindi iyon pangkaraniwang ibon lang dahil napakalakas ng tunog ng pagaspas. Hindi ko rin alam kung narinig ba yun nila Mama. May sarili naman kasi akong kwarto. Magmula ng gabing iyon ay hindi na ako nagbukas ng bintana ng aking silid kahit pa umaga. Naisip ko kasi na papaano kung hapon na at hindi pa ako nakakaakyat at sumalisi na pala ang aswang na si Lola Cielo. Saka maagang pumasok roon. Nag-aabang na lang sa akin na gumabi at madali niya na ako mabibiktima kapag pumasok na ako sa kinagabihan. Lumipas ang ilang linggo. Natigil na rin naman ang mga pagpaparamdam sa amin. Sinunod kasi ni Papa ang utos ni Lola Waning na magpausok tuwing hapon ng may goma. Nagpatuloy din ang pagiging magkaibigan namin ni Mayet. Mahirap naman kasi kung pag-iisipan ko siya ng masama o bigla na lang lalayuan, wala naman siyang ginagawa o pinapakitang masama sa akin. Kahit kailan ay hindi naman ako sinakita ng tiyan sa mga dala niyang prutas na para sa akin. Kaya malamang malinis ang intensyon niya sa pagbibigay sa akin noon. Lalo at hindi ko na hinihintay na magsabi siya sa akin kapag meron kaming ambagan sa paaralan. Agad ko na lang babayaran ang para sa kanya. Prutas na lang uli ang ipapalit niya sa akin.
Maraming beses pa akong inaya ni Mayet na pumunta sa kanila. Pero hindi na ako nagpaunlak pa. Gumagawa na ako ng kung ano-anong rason para lang hindi sumama sa kanya sa bahay nila. Lumipas ang maraming taon hanggang sa tumuntong na kami ng high school. Siyempre, nagdadalaga na rin kami noon. Nagkakaroon na ng mga crush. May mga nagpapadala na rin ng love letter sa akin. Dahil sa nag-iisang kaibigan ko nga si Mayet, kaya sa kanya ko lang din ibinabahagi o ipinapabasa ang mga sulat na iyon. Pinagtatawanan pa namin ang iba't ibang pambubola ng mga lalaki sa sulat. Isa sa mga sumulat sa akin ay si Christopher. Isang simpleng lalaki na nasa second year high school na. Noong makita ko na galing sa kanya ay agad kong tinupi ang sulat at tinago. Ayokong ipabasa iyon kay Mayet dahil balak ko sanang replyan ang sulat noon. Hindi ko pa naman alam ang sasabihin ko, pero baka magpasalamat lang ako sa pagpapadala niya ng sulat at sabihing masaya ako na malamang may pagtingin pala siya sa akin. Ang hindi ko alam ay nakita pala ni Mayet na may itinago akong sulat. Pinipilit niya akong ilabas iyon. Sabi ko naman na wag na, kasi sa crush ko iyon galing. Iyong ibang sulat na lang ang basahin niya, pero hindi siya nadala sa pakiusap. Hinawakan niya ako sa damit at kinaladkad. Ibigay ko raw sa kanya kung ayaw kong masaktan. Medyo nagulat ako sa iniasal niya. Kasi unang-una, ang mga sulat na iyon ay para sa akin. Wala talaga sana siyang karapatan na basahin ang mga iyon. Konsiderasyon ko na nga lang sa kanya na hayaan siyang makibasa. Pero bakit sa inaasal niya ay parang siya pa ang may karapatan? Kaya nagalit na ako. Ibinato ko sa kanya ang sulat ni Christopher. Tapos sabi ko sa kanya, "Oh, ayan, kainin mo. Napakababaw na dahilan, nagagawa mo akong masaktan." Wika ko pa at iniwan ko na siya sa tambayan namin sa may seawall at umuwi na ako. Sumigaw naman siya, "Isa, bumalik ka rito! Kapag hindi ka bumalik ay sasamain ka sa akin!" Pananakot niya pa. Noong lingunin ko siya ay nakita kong nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Pero dahil sa hapon lang naman noon at hindi nakalayuan ang bahay namin, kaya hindi ako nagpatinag. Tinalikuran ko na siya at dumiretso na akong umuwi sa amin. Pagkarating ko sa bahay, ay bigla namang sumama ang pakiramdam ko. Kahalintulad noong naramdaman ko nang una akong magpunta kina Mayet at nabati ako ni Lola Cielo. Kaya may duda na agad ako sa nangyayari sa akin at sinabi ko iyon kay Mama. Dali-dali namang kumuha si Mama ng luya at ipinaihaw. Tapos dinikdik niya, saka nilagyan ng langis na bigay sa amin ni Lola Waning. Saka inilagay sa may sikmura ko at tinalian ng tela. Ayon pa kay Mama, naturo daw iyon ni Lola Waning kung sakaling mabati kami ng mga matatalim na dila. Maging sa bati ng aswang ay epektibo daw iyon. Pero hindi kasama sa mapapagaling noon ang tinatawag nilang palipad hangin ng aswang dahil malakas na raw talaga iyon. Kapag hindi raw gumana, ang itinuro ni Lola Waning ay sunduin na siya agad dahil ibig lang sabihin na malala na iyon at mataas na uri ng mahika ang gumagana. Sa kabutihang palad ay umayos naman ang pakiramdam ko at nakatulog ng mahimbing sa buong magdamag. Kinalunisan noon, hindi ko na pinapansin si Mayet. Galit ako sa kanya, hindi dahil sa pag-agaw niya ng sulat, kundi dahil sa pananakit niya sa akin at inusog pa ako dahil lang sa walang kakwenta-kwentang bagay. Isang linggo rin ang lumipas na wala kaming pansinan. Noong sumunod na linggo ay siya na mismo ang lumapit sa akin at nagsusori. Sabi niya,
na nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Matagal na raw kasi siyang naiinggit sa akin dahil nasa akin na raw ang lahat. Maputi, maganda, matalino, at nakakaluwag sa buhay ang pamilya. Sabi ko naman, "Ha? Nakakaluwag? Nakita mo namang sumasama lang ang papa ko sa pangisdaan ng ninong ko. At si mama naman ay nagpapa-order ng pabango at lotion mula sa ibon. Para makatulong kay papa, nakakaluwag na ang tawag mo doon? Hay, kung alam mo lang mayit, angat lang kami ng isang hakbang sa mga taong isang kahig isang tuka. Naghihirap din kami. Marunong lang mag-budget si mama at magplano ng mga kakainin para may kainin pa kami sa mga susunod na araw kahit walang kitain si papa." "Isa, sorry talaga. Kung gusto mo, ay replyan mo na si Christopher. Crush mo yun, di ba?" Sabi ko naman, "Hindi na. Nagkausap na kami. Sinabi kong hindi pa ako handa sa usaping pakikipagrelasyon. Mas mahalaga sa akin ang pag-aaral. Kaya sa'yo na siya, mayit. Gusto mo naman pala yun eh." "Talaga?" "Oo nga, sa'yo na. Hindi naman talaga ako interesado sa lalaking iyon. Nababaitan lang ako. Mahinhin kasi at hindi sumasama sa mga mayayabang na estudyante." Umaliwalas naman ang mukha niya. Kaya mula noon ay balik na uli ang pagkakaibigan namin. Pero hindi na nawala ang takot ko sa puso na kapag muling nagalit sa akin si Mayet, ay baka hindi lang usog ang gawin niya sa akin. Baka ipabiktima niya na ako sa kanyang lola Cielo. Hanggang sa isang hapon, nakita ko sa likuran ng classroom si Mayet. Akala ko ay umuwi na siya dahil mabilis siyang lumabas pagkatapos ng klase namin. Kaya pinuntahan ko siya upang tanungin kung bakit naroon pa siya. Pero naabutan ko siyang umiiyak. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Ang sabi niya, nagbigay daw siya ng love letter kay Christopher. Nagtanong raw si Christopher kung sa akin ba galing ang sulat. Sabi niya naman daw na hindi dahil sa kanya nga iyon galing. Pagkarinig lang daw ni Christopher sa sagot niya, ay pinunit ang sulat sa harapan niya mismo at naroon ang mga kaibigan nito. Tapos nagtawanan ang mga kaklase naming lalaki at sinabing, ang lakas daw ng loob ng apo ng mangkukulam na manligaw sa isa sa mga campus crush. Pagkatapos niyang magkwento ay humagulgul na siya ng iyak. Iniabot ko naman sa kanya ang aking panyo at sinabing baka pwedeng hinaan niya ang volume ng kanyang pag-iyak dahil baka matawag ang atensyon ng mga teacher sa faculty. Ipatawag pa kami bigla at interviewin kung ano ang nangyayari. Tinakpan niya naman ang kanyang bibig noong panyo at nagpatuloy sa pag-iyak. Makalipas ang kalahating oras ay sinabi ko sa kanya na umuwi na kami. Aabuti na siya ng dilim sa daan kapag nagtagal pa siya. Mabuti ako ay sa bayan lang nakatira. Siya, sa bukid pa ang kanilang bahay. Sinabi niya naman na may dala naman daw siyang sulo. Itinago niya lang sa gilid ng daan para dadaanan niya na lang kapag papaakyat na siya. Pero pumayag na rin naman siya na umuwi na kami dahil sinabi kong hahanapin na ako sa amin. Sabi niya na hindi na raw siya uli magkakakrush sa mga lalaki sa school namin. Lalo at alam niyang hindi pa rin pala nakakalimutan ng lahat ang tawag sa kanya na apo ng mangkukulam. Naawa naman ako sa kanya pero wala rin akong maitutulong. Dahil kung ako nga na kaibigan niya, nakakadalawang beses nang dumanas ng hirap mula sa usog nilang maglola. Paano pa ang mismong mga nakasaksi sa pang-aaswang? Kaya hindi rin masisisi ang mga tao kung itanim nila sa utak ng kanilang mga anak na umiwas kina Mayet at kay Lola Cielo. Nagpatuloy ang pagtakbo ng panahon. Nasa third year high school na kami noon. May lalaking transferee
na nalipat sa seksyon namin. Siya ay si Bernard. Makikita sa attitude ni Bernard na sanay ito sa tao. Parang kahit bago siya sa room, lahat ay binabati niya at kinakausap. Kaya madali siyang makapagpalagayan ng loob. Ako naman ay agad nagkagusto kay Bernard, pero wala naman akong balak na magpakababa at gayahin ang style ng ibang mga babae na nagpapapansin. Pero isang araw, bigla ako nitong tinabihan sa labas ng classroom namin habang nagmimerienda ako ng tinapay. Sabi nito, "Hi Isa, tamang-tama, nagmimerienda ka pala. Heto tag-isa tayo ng juice. Tapos ko nang nakain ng tinapay ko." Wika niya pa. Ako naman ay hindi makasagot agad dahil sakto namang kakakagat ko lang ng malaking tipak ng tinapay. Nahihiya ako na baka makita ang laman ng bibig ko habang nagsasalita. Itinaas ko ang kamay ko at sumenyas ng wait lang. Natawa naman siya at hinintay niya ako makatapos sa pagmuya. Sabi niya naman, "Isa ang pangalan mo, di ba?" "Oo, bakit mo alam?" Sagot ko pa sa kanya. "Malamang, naririnig ko kapag tinatawag ka ng mga teacher natin sa recitation." Sabi ko naman, "Bakit? Kilala mo na ba sa pangalan lahat ng kaklase natin? Lahat naman tayo pinagre-recite, di ba?" "Ay, hindi. Yung mga taong gusto ko lang maging kaibigan ang tinatandaan ko. Kagaya mo." Natawa naman ako, sabay sabing, "So, gusto mo pala ako maging kaibigan?" "Abay, oo naman." Sabi ko naman, "Alam mo, may irereto ako sa iyo na maganda maging kaibigan dahil sobrang bait niya." "Ha? Sino naman?" "Ayun o, yung babaeng naroon sa unahan na naglalakad papunta rito." "Ha? Yun ba?" "Hindi ko maalala ang pangalan niya pero ayoko sa kanya. Matalim siyang tumingin, para siyang mangkukulam. Tsaka narinig kong may usap-usapan na apo siya ng aswang." Sabi ko naman, "Ang tanda-tanda mo na, nagpapaniwala ka pa sa mga aswang? Tsaka galing kang syudad, di ba? Naniniwala ka rin pala sa aswang?" "Oo, pero ang kwento sa akin ni Uncle na may aswang din daw dito. Kaya, just to be safe, mas maigi na iyong mag-ingat." Wika niya pa, kaya hindi ko na lang din ipinagpilitan sa kanya si Mayet. Noong makalapit sa amin si Mayet ay sinabi niyang, "Hi Bernard, nagmerienda ka na?" Sabi naman ni Bernard, "Ah, oo. Sige pala Isa, next time na lang uli. Bibili pa pala ako ng ballpen sa tindahan dahil nag-leak ang ballpen ko." Wika pa noon sabay lakad papalayo. Ang totoo, hindi ako naniniwala na bibili yun ng ballpen. Mas sigurado akong umiiwas lang siya kay Mayet kaya nag-walk out. Noong kami na lang ni Mayet ay nagpaalam siyang hihiram ng notebook. Absent kasi siya ng 2 araw kaya marami siyang nalalampasang lesson. Sabi ko naman na kunin niya na lang sa bag ko ang kailangan niyang notebook. Ilang buwan pa ang lumipas. Madalas na akong sinasabayan ni Bernard sa paglalakad papauwi. Same way din naman kasi ang bahay namin, pero sa unahan pa ang sa kanila. Minsan ay tumatambay pa siya sa bahay at hindi nahihiya na magpakilala kina mama at papa. Noong tinanong nga siya ni papa kung naniligaw ba siya sa akin, ay diretso naman siyang sumagot na hindi. Nakikipagkaibigan lang daw siya. At kung manliligaw man siya sa akin, ay kina mama at papa siya unang magpapaalam. Nagulat si papa sa mga sagot ni Bernard. Dahil napakalakas daw ng loob nito sumagot at diretso. Walang kayabangan o kagaya ng iba na mapagpanggap, pero nasa ilalim pala ang masamang intensyon. Dahil sa nagustuhan nila mama at papa ang paraan ng pagsagot ni Bernard, kaya hindi na rin naging problema sa kanila kung sumasabay sa akin si Bernard sa pag-uwi. Isang hapon noon, nilapitan ako ni Mayet.
Sabi niya sa akin, Isa, naniligaw ba sa'yo si Bernard? Sabi ko naman, hindi, nakikipagkaibigan lang. Sabi niya namang muli, sinungaling, akala mo hindi ko alam na araw-araw na kayo magkasabay na umuwi? Baka nga, kayo na eh. Sinagot ko naman siya, ano ka ba naman, Mayet? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Layuan mo ang lalaking yan, Isa. Sa akin siya dapat mapalapit, hindi sa'yo. Pero hanggat ini-entertain mo ang paglapit niya sa'yo, ay hindi niya ako mapapansin. Dahil sa medyo nairita na rin ako sa ugali ni Mayet, kaya sinagot ko na siya. Ano bang tingin mo sa akin, Mayet? Alipin mo? Na lahat ng sasabihin mo ay susundin ko? Tinitigan niya ako ng masama bago sumagot. Tandaan mo, Isa, binalaan na kita. Kapag hindi mo ako sinunod, hindi niya pa natatapos ang sasabihin niya ay agad na akong sumagot. Ano? Uusugin mo ako uli, kagaya ng ginawa mo dati? O ipapakulam mo ako sa lola mo? Alam mo, Mayet, magmula noong magkakilala tayo, wala na akong ibang ginawa kundi ang mag-adjust para sa'yo at ipagtanggol ka. Pero anong napala ko? 2 beses nang namiligro ang buhay ko dahil sa'yo. Inusog ako ng lola mo, tapos pati ikaw, inusog mo rin ako. Kung hindi ka titigil sa pagmamando ng buhay ko, huwag mo na akong kausapin. Hindi ko kailangan ng kaibigan na ituturing ako na parang aso na susunod sa lahat ng gusto niya. Uwi ka ako pa at tinalikuran ko na siya sabay lakad ko papauwi. Narinig ko namang tumatakbo si Bernard habang tinatawag ang pangalan ko. Sabi ko naman, pauwi ka na rin? Oo, kanina pa. Kaso nakita kong nagtatalo kayo ni Mayet kaya hindi ako lumapit. Ano bang nangyari? Wala, away mag-best friend lang yun. Okay, maiksing sagot niya pa at hindi na nagtanong pang muli. Kinasabaduhan noon, inutusan ako ni Mama na kunin ang order niyang mantika na gawa sa gata ng nyug kay Mang Celso. Gagamitin niya raw iyon ng madaling araw kasi magluluto siya ng banana Q. Sabi ko naman, Mama naman kung kailan papadilim na, saka mo ako uutusan? Sumagot naman ito, di bilisan mo na umalis para hindi ka na maabutan ng pagdilim. Tapos kapag pauwi na, ay doon ka na dumaan sa kabila para may ilaw ang daan at maraming kabahayan. Kahit ayoko na sana talagang umalis, ay wala na akong magagawa. Pangbenta kasi iyong bananak yun na lulutuin ni Mama at ako rin ang maglalako. Linggo kasi sa kinabukasan at wala akong paso. Kaya ako talaga ang uutusan para maglako noon. Habang papunta pa lang ako sa bahay ni Mang Celso, ay may naririnig akong kaluskos sa talahayban sa kaliwang bahagi ng daan. Habang binibilisan ko ang aking paglalakad, ay mas lalo ding bumibilis ang habol sa akin noong kaluskos sa may gilid. Papadilim na talaga noon at kaunti na lang ay wala na akong makikita sa gilid ng daan. Kaya't napilitan na akong tumakbo hanggang sa makarating kina Mang Celso. Saglit akong tumayo sa may malapit kina Mang Celso habang nakatanaw sa pinanggalingan ko. Mas lalo akong kinilabutan noong may maaninag akong tila imahe ng tao na nakatayo sa malayo at parang may tuldok na kulay pula na magkatabi na parang mata. Agad na akong lumapit sa pintuan nila Mang Celso at kumato. Mabuti at nagbukas din naman agad ang pintuan ng matanda. Akala ko hindi ka na darating. Ang sabi ni Mama mo, gagamitin niya ito sa pagluluto mamayang madaling araw. Kaya nga ako nagmadali na makagawa nito. Sabi ko naman, nakalimutan po kasi sabihin ni Mama sa akin ng maaga. Ngayon niya lang naalala. Sige. Ito. Iya. Dito ka na sa kabila dumaan. Delikado na dyan sa pinanggalingan mo. Masyado pang madilim. Tara, at sasabay na rin ako sa'yo dahil bibili ako ng gas sa tindahan. Magkasabay na nga kaming naglakad ni Mang Celso patungo sa kabilang daan
tapos naiwan na siya sa may tapat ng tindahan. Habang naglalakad ay panay ang lingon ko sa likuran. Hindi ko pa rin kasi makalimutan iyong nakita kong imahe ng tao na nakatayo. Tsaka anong hayop naman ang maaaring humabol sa akin na nakatago sa talahiban. Wala akong maisip na kung ano. Pero kahit ano pa yun, mabuti at nakaiwas pa ako dahil mukhang wala namang gagawing mabuti iyon sa akin. Kinalunisan noon ay hindi ko na pinansin si Mayet. Wala na akong balak magpa-under pa sa kanya. Wala naman akong utang na loob sa kanya para pumayag ako na alipinin. Sumapit ang panahon na malapit na ang exam. Uwian na noon pero naroon pa ako sa loob ng classroom. Hinahanap ko kasi ang notebook ko ng science. Imposible naman iyong mawala, katatapos ko lang gumawa ng reviewer doon na aaralin ko kinabukasan ng madaling araw. Bali Biyernes kasi noon, tapos naka-schedule akong mag-aral at magmemorya ng mga lesson ng Sabado at Linggo. Kapag ganun kasi na panahon ng exam, hindi ako inuutusan nila mama ng kahit anong gawain sa bahay. Basta bababa lang ako para kumain at maligo. Maliban doon ay wala na. Doon lang ako maghapon sa kwarto, magme-memorize at matutulog din ako ng maaga kasi gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw para mag-aral uli. Iyon ang oras na mabilis ako makapagmemorya sa lahat ng inaaral ko. Nabubugnot na ako sa kakahanap ng nawawala kong notebook. Hindi pwedeng mawala iyon dahil wala akong aaralin para sa science kapag hindi ko nakita. Nang biglang may nagsalita sa labas ng bintana. "Huwag mo nang hanapin ang notebook mo sa science dahil nasa akin, hiniram ko." Noong lingunin ko ay si Mayet iyon na nakangisi. Sabi ko naman, "Hindi mo pwedeng hiramin ngayon yan. Aaralin ko na yan mamayang madaling araw." Sumagot naman siya, "Kunin mo na lang sa bahay bukas kung kailangan mo talaga. Pero kung hindi mo pupuntahan sa bahay, edi sa Lunes ko na ito ibabalik sa'yo." Galit naman ako sumagot, "Sabing hindi nga pwede dahil aaralin ko na yan bukas ng madaling araw." Wika ko pa, sabay takbo papunta sa labas ng classroom dahil balak kong agawin iyon sa kanya. Bahala na kung magpambuno kami, wala na akong pakialam. Nasagad na talaga ang pasensya ko. Pero laking pagtataka ko dahil noong makaikot ako sa likuran ay wala na si Mayet. Wala namang labasan doon saan siya dumaan at paano siya nawala nang hindi ko napansin. Dapat masasalubong ko pa siya kung tatakbo siya o makikita man lang na papalayo. Pero kahit yabag ng paa ay wala akong narinig na tunog. Napasambunot na lang ako sa aking buhok habang umiiyak sa likuran ng classroom dahil sa inis. Hapon na rin noon, hindi na ako pwedeng sumunod pa hanggang sa bahay nila Mayet. Umuwi na lang ako habang panay ang punas ng luha. Nang bigla namang lumitaw mula sa gilid si Bernard. "Isa, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" Gulat naman ako sa pagsulpot niya. Sabi ko naman, "Saan ka ba galing? Bakit bigla ka nalang sumusulpot?" "Kanina pa ako dito sa gilid ng bakuran, nakaupo. Hinihintay ka. Ano nga kasi ang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" "Si Mayet kasi. Kinuha nang walang paalam ang notebook ko sa science. Kunin ko na lang daw sa bahay nila bukas kung kailangan ko talaga. Dahil kung hindi, sa Lunes niya na iyon isasauli." Sabi niya naman, "Di kunin mo bukas ng hapon, sasamahan kita." "Ha? Talaga? Sasamahan mo ako?" "Oo. Saan bang sa kanila?" "Sa bundok pa." "Sige, ayos lang, sasamahan kita." Wika pa ni Bernard na nagpagaan kaunti ng pakiramdam ko. Ayokong isumbong kina mama ang ginawa ni Mayet dahil siguradong ako pa ang mapapagalitan.
Matagal na kasi akong binalaan na wag nang makipagkaibigan kay Mayet, pero hindi ako nakikinig. Kinabukasan noon, matapos makakain, ay nagpaalam ako kay Mama na aalis. Sabi ko, nakukunin ko lang ang notebook ko na pinahiram sa isang kaklase. Sabi naman ni Mama, panahon ng exam, nagpapahiram ka ng notebook? E paano kung maiwala yun ng kaklase mo? O di kaya mabasa? E di wala kang aaralin. Sinong kaibigan ba yan? Si Bernard? Hindi po, Ma. Si Mayet po. Nakita kong sumama ang tingin ni Mama sa akin, pero hindi na nagsermon pa. Sinabi na lang, sige na, umalis ka na agad. Baka abutin ka pa ng dilim. Kung maaari, magpasama ka kay Bernard. Sa bundok pa ang bahay nila Mayet, di ba? Opo, Ma. Isasama ko po si Bernard. Dadaanan ko na lang siya sa bahay nila. Okay, sige. Mag-ingat kayo, ha? Opo, Ma. Sagot ko pa, sabay umalis na rin ako agad. Magkasama na nga kami ni Bernard na nagtungo sa bahay nila Mayet. Sabi niya naman, sigurado ka? Ito ang daan papunta kina Mayet? Kagubatan na ito eh. Ito naman? Nakaka-15 minutos pa lang tayo ng lakad. Kagubatan na agad ang tawag mo rito? Hindi ba pwedeng bukid lang muna? Ano nga? Seryoso ka? Hindi pa tayo naliligaw? Tila naaasar na wika pa ni Bernard. Oo nga, sigurado ako. Dahil ang daan na ito ay papunta rin sa bukid namin. Kaso lang, pakanan iyong sa amin pagkarating sa unahan. Pakaliwa naman iyong kila Mayet. Ano ba yan? Ang dami-daming bakanting lote sa bayan. Kailangan talaga sa kagubatan manirahan. Tsaka, paano kung totoong aswang ang lola ni Mayet? Tapos kinain tayo. Tinawanan ko naman siya, sabay sabing, may araw pa oh. Sa tingin mo, basta nalang magtatransform ang mga aswang para kainin lang tayo? Abay malay ko. Malay ko rin ba kung kumakain din pala sila kahit umaga? E di tayo ang naging merienda nila. Shh! Huwag kang maingay at huwag kang magbabanggit ng tungkol sa aswang. Lalo kapag naroon na tayo kina Mayet. Baka marinig ka pa ng lola niya at magalit. Pagkasabi ko noon ay nanahimik na nga si Bernard. Pagkarating namin sa bahay nila Mayet ay agad kong tinawag ang pangalan niya. Bumukas naman ang pintuan. Pagkadungaw ni Mayet ay tila nagulat pa siya noong makita si Bernard. Uy, Bernard! Narito ka rin pala. Halika, pasok kayo. Sabi naman ni Bernard. Hindi na, dito lang ako sa labas. Magpapahangin muna ako. Ako naman ang lumapit sa may pintuan. Saglit lang, kukunin ko ang notebook mo. Wika pa ni Mayet. Sinagot ko naman siya. Nasaan si Lola Cielo? Ayan, nakaratay na. Malapit na siyang mamatay. Sagot niya pa na tila walang emosyon. Lumapit ako ng bahagya sa kwarto. Wala naman kasi yung pintuan. Nakita kong naroon nga ang matanda nakaratay. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba iyon. Para kasing hindi na humihinga. Hindi na kasi umaangat ang tiyan na bahagi o dibdib. Basta parang matigas na iyon at nakapikit na rin. Dahil sa hindi ako sanay na makakita ng ganoon katanda, kaya medyo kinikilabutan ako at natakot. Oh, ito na ang notebook mo. Sabi ko naman, sige, salamat. Tapos lumabas na ako agad ng bahay nila Mayet. Hindi na rin ako nagpaalam. Galit pa rin kasi ako sa kanya. Mukhang hindi niya rin naman inaral ang notebook na iyon. Hindi nga naalis ang mga nakatupi na pahina noon. Agad na ring sumunod sa akin si Bernard noong makita niya ako na naglalakad na papalayo. Sabi niya naman, anong nakita mo sa loob? Bakit para kang natakot? Namumutla ka eh. Wala, tara na, dalian na natin. Pakaabutan pa tayo ng pagdilim at nasa daan pa tayo. Mabilis na nga ang aming paglalakad. Sa bilis ng lakad naming iyon ay sigurado akong bago pa tuluyang kumulimlim ang kabukiran
ay makakarating na kami sa bayan. Pero nagtataka ako dahil ang tagal na naming naglalakad ng mabilis paibaba ay hindi pa rin kami nakakarating. Maging si Bernard pala ay napansin na iyon kasi sabi niya, "Teka lang Isa, kanina pa tayo naglalakad ah. Bakit hindi pa tayo nakakarating sa baba? Samantalang kanina na mabagal ang akyat natin, 1 oras lang naman yata yun o wala pa nga. Nakarating na tayo agad kina Mayet. Naliligaw na ba tayo?" Sabi ko naman, "Bakit? May nilikuan na ba tayong daan? Di ba straight lang naman ang daan pa ibaba? Lalo kapag nakalampas na tayo doon sa pasangang daan, papunta sa bukid namin, napakanan." "Oo nga eh, iyon din ang pinagtataka ko. Wala naman tayong nilikuan." "Sige na, ipagpatuloy lang natin ang paglalakad. Makakarating din tayo sa baba." Malapit na noong dumilim ay hindi pa rin talaga kami nakakarating, kaya naiiyak na ako. Tapos si Bernard naman ay nakikita ko ang takot sa mukha niya. Hanggang sa makarinig kami ng kakaibang tunog. Noong mapalingon ako sa likuran, ay nakita kong si Lola Cielo iyon. Pero para siyang wala sa sarili dahil nanlilisik ang kanyang mga mata. Tapos tayo-tayo ang buhok na para siyang kinuryente. Galit siyang nakatingin sa amin. Noong akma pa lang siyang hahakbang, ay mabilis na kaming tumakbo ni Bernard habang nagsisigaw ng tulong. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Pero hindi ko na natatandaan ang daan na iyon. Hindi naman iyon ang daan paibaba na papunta malapit sa bahay namin ang direksyon. Lalo pang nakadagdag sa takot namin ang tunog ng pag-angil na nagmumula sa bunganga noong matanda. Para siyang hindi na tao sa kanyang inaasal. Hanggang sa nagulat na lang ako dahil bumangga ako sa isang bagay na hindi ko alam kung ano. Pareho kami ni Bernard na natumba sa lupa. Tapos noong muli kong tignan kung ano ang binanggaan ko, tao pala iyon si Mang Celso. Sabi niya naman, "Nakadroga ba kayo o lasing? Ang laki-laki kong tao at nakatayo ako sa gitna ng daan, pero hindi niyo ako nakikita." Sabi ko naman, "Pasensya na po, hindi talaga kita nakikita kanina. May humahabol po na aswang sa amin, si Lola Cielo." Agad niya kaming pinalipat sa likuran niya. Nakita niya pala na paparating na rin si Lola Cielo. Lumuhod sa lupa si Mang Celso, tapos itinusok ang itak niya sa lupa. May mga inusal din siyang orasyon, tapos kinagat niya ang gilid ng itak. Mabilis niya iyong ginawa, kaya bago pa makalapit sa kanya, ang aswang na si Lola Cielo ay nakahanda na siya. Pagkalapit noon ay agad niyang tinaga. Kinalmot naman siya noon, pero mabilis din siyang nakailag. Nahiwaan niya ang mismong mukha ni Lola Cielo, pati sa braso at binti. Noong tumalon iyon ng mataas, ay sinalubong niya ng pagsaksak ng itak sa mismong tiyan. Napatili ako sa aking nakita. Lalo at unang beses kong makasaksi ng ganoong karahasan at sariwang dugo na aktwal din na lumalabas mula sa tiyan ng tao. Pagkabunot noon ni Mang Celso ay umatras ang matanda. Tapos parang hayop na tumalon sa may matataas na talahiban. Saka makikitang papalayo na ang galaw ng mga dahon. Ibig sabihin, papatakas na talaga iyon. Sabi naman ni Mang Celso, "Huwag na kayo mag-alala. Hindi na kayo mababalikan noon. Dahil siguradong, hindi na yung sisikatan pa ng araw." Sumabay na nga kami kay Mang Celso sa pagbaba. Pero ang iniisip ko ay sila Lola Cielo at si Mayet. Naaawa ako sa kalagayan ni Mayet, lalo at mamamatay na rin pala si Lola Cielo. Dahil sa nangyari ay napatunayan kong totoong aswang talaga ang lola ni Mayet. Pero sinabi ko kay Bernard na huwag niya nang ipagkalat ang nangyari. Para makapamuhay pa rin si Mayet ng matiwasay, kahit makatapos man lang siya ng high school,
para kahit papaano ay may magamit siya kapag umalis na siya sa lugar namin at maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Sumapit ang panahon ng mga exams namin. Natapos na lang ang buong linggo. Kahit isang beses ay hindi nakapasok si Mayet. Wala rin akong naging balita sa kanya. Noong muli akong magpunta kina Mang Celso para kumuha ng mantika mula sa nyog, ay sinabi niyang patay na raw si Lola Cielo. Sabi ko naman, ibig po bang sabihin wala nang aswang dito sa lugar natin? Umiling-iling naman siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko pang muli. Sa pagkakaalam ko, iha, hindi na mamatay basta-basta ang isang aswang kapag walang mapagpapasahan ng kanyang mutya. Dahil sa namatay nga iyong si Cielo, ibig sabihin na ipasa niya ang mutya sa iba. At ang tanong, meron pa ba silang ibang kamag-anak o kasama sa bahay na pwedeng mapagpasahan maliban doon sa dalagang kasama niya? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, iha, iyong dalagang apo niya ang susunod na aswang. Huwag lang sanang magtagpo ng maaga ang landas namin dahil mapapaaga ang pagsunod niya sa lola niya kapag nagkataon. Nalungkot naman ako sa narinig ko mula kay Mang Celso. Nalulungkot din ako sa nangyari kay Mayet. Para kasing ako pa ang dahilan kaya namatay ang lola niya. Kung hindi sana ako nagpunta sa kanila para kunin ang notebook, edi hindi sana ako inatake ng lola niya at hindi rin iyon nasaksak ni Mang Celso. Magmula sa araw na iyon ay hindi na pumasok ng paaralan si Mayet. Kahit sa bayan ay hindi ko na siya nakita pang muli. Hindi ko lang alam kung umalis na ba siya sa lugar namin, kaya hindi ko na siya nakikita pa. Tungkol naman kay Bernard, ay naging magkaibigan lang talaga kami at hindi naging magkasintahan. Pagkatapos ng high school, ay bumalik na rin siya sa Maynila at hindi ko na rin nakita pang muli. Ang huling balita ko sa kanya mula sa kanyang mga pinsan ay nasa abroad na raw naninirahan. Dahil sa hindi na rin naman ako nag-aral pa ng kolehiyo, kaya naroon lang ako sa lugar namin, tumutulong sa paghahanap buhay. Kung noong una ay ako ang tagalako ng panindang bananakyu o di kaya maruya ni mama. Noong makapagtapos ako ng high school ay hindi na. Si Onin na ang naglalako, ako na ang tagaluto. Madalas ay tumutulong na rin si mama sa paglalako. Mas mabilis kasi siyang makabenta dahil hindi siya nahihiya na pasukin ang mga bahay-bahay. Nagtutungo rin siya sa munisipyo at doon nagtitinda sa loob mismo. Kaya pagkatapos lang sa munisipyo ay ubos na agad ang panindang dinadala niya. Maliban din sa bananakyo at maruya, natutunan ko na rin magluto ng puto at kutsinta. Kaya kasama na iyon sa mga regular na niluluto ko. Kahit papaano ay kumikita kami ng mahigit pa sa kailangan namin na pang-araw-araw. Pinag-iipunan ko na rin kasi noon ang pampagawa ng maliit na kamalig na gagawin sana naming tindahan sa harapan ng aming bahay. Kaya todo kayod talaga kaming buong pamilya at nagtutulong-tulong sa lahat ng gawain. 2 taon ang nakalipas, magmula noong makapagtapos ako ng high school. Nakatanggap si mama ng sulat. Galing iyon sa pinsan ni Papa sa Masbate. Ang sabi, mag-isa na lang daw si Lola Karing dahil iniwan na ito ng bunsong kapatid ni Papa na siyang dating nag-aalaga rito. Bigla raw umalis at sumama sa isang lalaki. Kaya mag-isa na lang si Lola Karing sa bahay nila. May malubha rin daw iyong karamdaman, kaya kailangan raw pumunta si Papa sa Masbate. Kunin raw namin si Lola Karing dahil hindi rin nila pwedeng kunin at alagaan. Gawa ng may sari-sarili rin silang mga pamilya.
Pinag-usapan iyon ni Mama at Papa habang kumakain kami. Sabi ni Papa na wala na raw siyang pakialam sa nanay niya. Sabi naman ni Mama na matanda na masyado si Lola. Konti na lang ay baka mamamatay na rin naman iyon. Baka pwedeng makipag-ayos na si Papa kung ano man ang namamagitan sa kanila na alitan. Para kung mamatay man si Lola, ay papanaw ito na walang tampo kay Papa. Maging si Papa ay makakapamuhay rin ng maayos kung nakapagpatawaran sila ng kanyang ina bago iyon mamamatay. Ilang araw din na nagmatigas si Papa, pero maging kami ni Onin ay tumutulong na rin sa pagkumbinsi kay Papa na dalawin namin si Lola. Siyempre, excited rin kami na makita ang lola namin sa side ni Papa. Ang lolo at lola kasi namin sa side ni Mama ay naabutan pa naming buhay at naroon lang din sa lugar na aming tinitirhan. Sa katagalan nga ay napapayag din namin si Papa. Ang plano ay ibebenta ni Papa ang mga lupain ni Lola at magbabayad ng magbabantay rito na pinsan rin. Tapos ang matitira sa pera ay idadagdag pampuhunan sa itatayo naming tindahan para umiikot pa rin ang pera at may maipang susuporta sa pangangailangan ni Lola habang buhay pa ito. Tutal 3 lang naman silang magkakapatid. Nauna raw na lumayo si Papa at ang pangalawa. Tanging ang bunso na si Tita Alicia ang nagtiis na manatili roon. Pero hindi nagtagal ay umalis rin pala. Ang totoo niyan, Sir Carl, isang malaking palaisipan talaga iyon sa akin kung bakit isa-isang lumalayo ang mga anak ni Lola sa kanya. Si Lolo naman daw ay maagang namatay. Wala ring nabanggit si Papa kung anong ikinamatay ni Lolo. Sumapit na nga ang araw ng pag-alis namin papuntang Masbate. Hindi ko na lang din po babanggitin, Sir Carl, kung saan ang eksaktong lugar. Dahil magpasa hanggang ngayon ay naroon pa rin nakatira ang mga pinsan ni Papa. Respeto na lang din sa kanila. Noong dumating kami sa bahay nila Papa ay nagulat kaming 3 ni Mama at ni Onin dahil may kaya pala sa buhay ang pamilya ni Papa. Makikita rin iyon sa lawak ng lupain na nasasakupan ng kanilang compound. Tapos ang bahay naman ay makalumang style. May terrace sa itaas at malaki rin. Bukas ang gate noong dumating kami, kaya diretso na kaming pumasok. Naabutan namin sa loob ang isang lalaking hindi nalalayo sa edad ni Papa. Ipinakilala iyon ni Papa sa amin. Siya si Tito Romel, pinsang buo raw ni Papa. Siya rin ang tumitingin-tingin kay Lola Karing. Bali pupunta lang siya sa umaga upang tignan kung buhay pa ba si Lola at aalamin na rin kung meron ba itong gustong ipabili. Ipagluluto niya na rin daw ng kanin at ulam na gulay dahil iyon naman ang hilig kainin ni Lola. Napansin ko rin na magaganda ang mga halaman at bulaklak sa loob ng compound. Kaya tinanong ko kung sino ang nagtatanim at nag-aalaga noon. Sabi naman ni Tito Romel na sila raw ng kanyang asawa. Kapag hindi raw sila busy ay doon sila tumatambay, naglilinis ng bakuran at nagtatanim na rin ng bulaklak. Para naman, hindi magmukhang nakakatakot ang bahay ni Lola. Nakita kong hinila ni Papa si Tito Romel papalayo sa amin. Tapos nag-usap sila sa mahinang boses. Iyong sila lang dalawa ang nagkakarinigan. Nakita kong iiling-iling si Papa na tila dismayado. Matapos nilang mag-usap ay umalis na si Tito Romel. Kami naman ay umakyat, nakasunod kami kay Papa. Nagtungo siya sa isang silid. Pagkabukas ay may nakita kami isang matanda na nakaratay na sa higaan. Hindi siya mukhang Pilipino. Maputi ang kanyang buhok, pati ang balat. Matangos ang ilong at maliit ang mukha. Masasabi kong kahit sobrang tanda niya na ay maganda talaga siya.
lalo na siguro noong kanyang kabataan. Naisip ko nga na doon pala ako nagmana sa side ni Papa kasi ang mga pinsan ko sa side ni Mama ay wala namang magaganda at hindi rin mapuputi. Samantala kahit malapit kami sa tabing dagat nakatira, maputi ako at may pagkatisayin. Doon pala ako nagmana kay Lola Karing. Noong makita niya si Papa ay tila nabuhayan siya ng dugo. Pilit iyong bumabangon. Kaya naman, inalalayan siya ni Papa na makaupo. Niyakap niya si Papa ng mahigpit habang umiiyak. Marami siyang sinasabi pero hindi ko na masyadong maintindihan dahil nakasubsob siya sa balikat ni Papa habang nagsasalita. Matapos ang ilang minutong iyakan nila, ay ipinakilala kami ni Papa bilang kanyang pamilya. Niyakap naman kami isa-isa ni Lola Karing at sinabing natutuwa raw siya dahil bago man lang siya mamatay ay nasilayan niya kaming lahat. Sinabi niya kay Papa na alalayan siyang makababa. Akala ko nga noong una na malala talaga ang sakit niya kasi nakahiga at mukhang naghihingalo na noong aming madatnan. Pero noong alalayan siya ni Papa ay nagagawa niya pa palang maglakad. May gamit lang siyang tungkod habang hawak naman siya ni Papa sa bewang at inaalalay ang madala sa ground floor. Pagkarating doon ay iniupo siya ni Papa sa upuang tumba-tumba. Sinabi niya kay Papa na sunduin si Tito Romel na agad namang sinunod ni Papa. Pagkarating ni Tito Romel ay may kasama na itong ginang. Siya si Tita Aida, ang asawa ni Tito Romel. Naroon lang kami noon ni Onin sa may terrace sa ibaba, nagpapahinga at nagmamasid sa paligid. Nakita naming papaalis na sina Tito Romel at Tita Aida. Mamamalengke raw sila. Pagkabalik ay maraming dalang pagkain na lulutuin. Habang abala sila sa pagluluto sa kusina, kami naman ay tinawag ni Lola Karing. Kinausap niya kami ni Onin. Tinatanong kami ng mga bagay-bagay na aming kinalakihan, pati na rin ang tungkol sa buhay namin sa Samar. Sa pakikipag-usap namin kay Lola Karing ay masasabi kong malambing na tao siya, mahinhin rin magsalita at alam mong may aral, kasi madalas siyang gumamit ng mga term na English. Kinatanghalian noon ay magkakasabay na kaming kumain. Doon na rin kumain sila Tito Romel at Tita Aida. Sumunod na rin ang dalawa nilang binatilyong anak. Ang ulam namin ay halabos na hipon, isang inihaw na malaking isda, tapos halaan na sinabawan. Si Lola Karing ay pinakuluang talbos ng kamote at iyong inihaw na isda ang kinakain. Kung uobserbahang mabuti ay wala akong makitang masama o kakaiba sa lola namin. Kaya masyado talaga akong curious kung anong nangyari kay Papa, bakit siya lumayo kay Lola. Pati na rin si Tito Joel na ikalawang kapatid ni Papa. Kinahapunan, naroon sa loob ng bakuran namin sina Ulysses at George. Sila iyong mga anak ni na Tito Romel. Naglilinis sila ng bakuran at nagtitrim ng mga halaman sa gilid ng pader. Noong naroon na banda si Ulysses sa labas ng bakuran at nagtitrim ng halaman, ay sumunod ako. Dala ko ang walis at kunyaring tumutulong. Ulysses, may gusto lang sana akong itanong, pero sagutin mo ng totoo ha. Sabi niya naman, naku te, hindi ko maipapangako yan. Depende lang siguro sa itatanong mo. Sabi ko naman, grabe, wala pa nga akong tinatanong, defensive ka na agad. Simple lang naman ang tanong ko. Bakit iniwan ni Papa at ni Tito Joel si Lola at hindi na dumalaw pang muli? Sumagot naman ito. Sabi ko na te, malapit-lapit sa isyong kritikal ang itatanong mo. Naku te, mapapaso ako sa tanong na yan. Bakit hindi si Papa mo ang tanungin mo? Sigurado akong siya ang dapat nakakaalam ng sagot dyan. Yun nga ang problema eh. Ayaw pag-usapan ni Papa.
umiinit ang ulo kapag tungkol kay Lola na ang usapan. Sabi niya naman, yun naman pala te eh. Tapos ngayon, ako ang iipitin mo sa ganyang tanong? Alam mo bang hindi lang si Papa ko ang magagalit sa akin? Baka pati si Tito. Sabi ko naman, sige, ganito na lang. Bigyan mo na lang ako ng kaunting hint. Hindi na ako bata. Marunong naman ako magtago ng sikreto. Promise, wala akong pagsasabihan. At kung magkabukuhan man, hindi kita ilalaglag. Hindi na ako pinansin ni Ulysses at nagpatuloy na sa paggugupit ng mga halaman. Uy, Ulysses, sagutin mo naman ako. Kasi sa tingin ko naman ay napakabait ni Lola. Kita mo naman na sobrang hinhin niya. Tinignan niya naman ako tapos tumingin sa terrace sa itaas. Sabay sabing, oo te, totoo naman yung sinasabi mo. Sobrang bait at napakahinhin ni Lola. Sa mga normal na pagkakataon. Pero merong mga pagkakataon na hindi mo gugustuhin mapalapit sa kanya. Ha? Bakit naman? Nangangain ba siya ng tao o aswang siya? Wika ko pa na hindi naman iyon seryoso. Iyon lang kasi ang naiisip ko na maaaring dapat talagang iwasan. Tumingin siya sa akin sabay tumango. Nanlaki naman ang mga mata ko. Tapos inilagay niya ang kanyang daliri sa pagitan ng kanyang mga labi. Doon ko na napagtugma-tugma ang lahat. Muli akong lumapit kay Ulysses, sabay sabing, marami na ba siyang binibiktimang tao dito? Sabi niya naman, dati daw, pero ngayon hindi na. Pero ang sabi ni Papa na mas maigi pa rin kung mag-iingat. Dahil hindi naman natin masasabi kung hanggang kailan kayang kontrolin ni Lola ang kanyang ikalawang pagkatao kapag sinusumpong na siya. Yun din ang dahilan kaya hindi kami nagpupunta rito kapag hindi nauunang pumunta sina Papa at Mama. Kaya habang narito kayo, magdala kayo ng arenola sa kwarto nyo para hindi na kayo lalabas ng kwarto kapag gabi, lalo ngayon na panahon na may buwan. Madalas, ganitong panahon inaatake si Lola Karing. Mahabang paliwanag pa ni Ulysses. Maya-maya pa ay nakita kong tinatawag na siya ni Tito Romel. Uuwi na raw sila. Pumasok na rin ako agad sa loob ng compound at doon na lang nagpahinga sa may kubong pahingahan sa loob. Nakatulala lang ako noon na nakatanaw sa malayo noong lumapit si Papa. Oh, anak, kumusta? Naboboard ka na ba rito? Sabi ko naman, hindi po pa. Sabi niya namang muli, mamayang gabi pala, huwag na kayong lalabas ng kwarto nyo. Kahit anong tunog pa ang marinig nyo sa labas. Sabi ko naman, bakit po pa? Basta. Sinagot ko naman siya sa mahinang boses. Ngayon na po ba ang panahon ng pag-atake ng pagkaaswang ni Lola? Hindi nakasagot si Papa at tinignan ako ng masama. Sabi ko namang muli, pan naman, anong tingin mo sa akin, bata? Alam mo namang hindi na bago sa akin ang tungkol sa mga aswang, lalo na doon sa dinanas ko sa lola ni Mayet. Bakit mo naman inilihim pa sa amin ang tungkol doon pa? Bumuntong hininga naman si Papa bago sumagot. Kasi ayokong iyon ang maging alaala nyo kay Mama. At kung may alam ka tungkol sa mga aswang, alam mo rin na hindi sila basta-bastang mamamatay kung walang mapagpapasahan, di ba? Huwag na huwag kang papayag kapag inalok ka ni Mama ng kahit anong kayamanan o kapangyarihan, kapalit ng pagtanggap ng pagkaaswang niya. Hindi ka makakapamuhay ng matiwasay kapag isa ka ng aswang. Nang bigla namang may sumagot sa likuran namin. Bakit mo ba pinapangunahan ang anak mo, Arnaldo? Dalaga na yan at may isip na. Kaya niya nang magdesisyon para sa sarili niya. Nasa kanya na ang pagpapasya tungkol sa ganyang bagay. At tungkol naman sa pamana ko, may paraan para hindi ito maging pabigat. Matagal na akong nabubuhay sa mundong ito nang walang pinipinsalang tao. Kaya mali kayo ng kapatid mo, nalayuan ako dahil lang baka pati kayo ay biktimahin ko. Sabi naman ni Papa,
Hindi naman kami umalis, ma, dahil takot kami na mabiktima mo. Umalis kami dahil sa kahihiyan na isang aswang ang aming ina. Pagkasabi noon ni Papa ay dahan-dahang tumalikod si Lola at nagpunta sa may sala kung saan naroon ang kanyang upuang tumba-tumba. Sabi ko naman, sana dinahan-dahan mo lang pa. Masyado nang matanda si Lola para pagsalitaan ng ganun. Hindi na ako pinansin ni Papa at umakyat na rin siya sa kwarto nila ni Mama. Gaya ng utos sa amin ni Papa ay nag-akyat na kami ng arenola sa taas para hindi na kami bababa pa kapag nakaramdam ng panunubig. Ilang gabi rin ang lumipas na nag-oobserba ako sa kapaligiran. Wala naman akong napapansing kakaiba o kahit nakakatakot na tunog. Kaya naisip ko na baka totoo nga na hindi na rin inaatake masyado ng pagkaaswang si Lola Karing. Nagtagal pa kami doon sa bahay ni Lola kasi may kinakausap si Papa na mga prospective buyer ng mga lupain ni Lola. Pumayag naman din si Lola na ibenta na iyon para raw mapakinabangan ni Papa ang pera. Matagal raw nawalay si Papa sa kanya, kaya gusto niya na ito naman ang matulungan na umunlad. Isang hapon noon, nakita kong dumating si Tito Romel. May hila-hila siyang isang katamtamang laki ng baboy. O iyon bang sakto lang na panglitsyon? Hindi ko alam kung para saan iyon. Ang nakakapagtaka lang dahil doon lang sa may gilid itinali. As in tinali lang na parang aso. Walang kulungan, walang pakainan, ni hindi nga nilagyan ng inuming tubig. Kaya naisip ko na baka kakatayin rin agad sa kinabukasan, kaya doon na lang itinali. Kinagabihan, nakaidlip na ako noon nang marinig ko ang pag-iyak ng baboy. Bigla akong kinabahan dahil baka kung ano na ang nangyari sa baboy na iyon. Baka kasi inatake ng ahas o kinagat ng kung anong insekto kaya nag-iiyak. Bala kong ilipat ng pwesto. Kaya dahan-dahan akong bumaba sa kama at lumabas ng kwarto. Hindi ko na rin inabala pa si Oni na gisingin dahil tulog na tulog iyon at para namang mantika iyon kung matulog. Hindi basta-bastang magigising. Noong naroon ako sa ibaba ay dahan-dahan kong binuksan ang main door para hindi lumangit-ngit. Pagkasilip ko sa may gilid ng terrace ay laking gulat ko dahil may babaeng nakatuwad o iyon bang nakaluhod at nakapasubsob ang katawan at halatang may ginagawa doon sa baboy. Pahina ng pahina na rin ang iyak ng baboy na iyon nang biglang napalingon sa akin yung babae. Kahit pa naaaninagan kong si Lola iyon, ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na mapatili sa takot. Tumayo si Lola at akmang lalapit sa akin, kaya kitang-kita ko na puno ng dugo ang mukha niya pati na ang dalawang kamay. Kaya doon na ako napatakbo papaakyat ng hagdan. Nang muli naman ako mapatili dahil nagulat ako nang may makita akong bulto ng tao na aking nakasalubong. Si Papa pala iyon. Pinagalitan niya ako at sinasabing, bakit raw ako bumaba? Hindi ko na siya pinansin at nagtuloy na ako sa pagtakbo, papabalik sa kwarto namin ni Onin. Agad ko iyong inilak dahil sa takot. Narinig ko na lang si Papa na tinatawag si Lola at sinasabihang bumalik. Nagising na rin pala si Mama. Kumatok siya sa pintuan ng kwarto namin at tinatanong kung anong nangyari. Noong buksan ko iyon ay nakita kong papalapit na rin si Papa. Tinanong siya ni Mama kung anong nangyari. Ang sabi naman ni Papa na nagulat daw siguro si Lola sa pagkakahuli ko sa ginagawa niya. Kaya biglang tumakbo papalayo at wala siyang ideya kung saan ito hahanapin. Hindi na ako matigil sa pag-iyak kasi nanunumbalik ang trauma ko sa aswang. Kagaya noong hinahabol kami ni Bernard, ni Lola Cielo. Sabi ni Papa na magsibalik na raw kami sa kwarto
at abangan na lang kinabukasan. Dahil sigurado namang uuwi ng maaga si Lola, hindi raw iyon magpapaumaga sa labas sa ganoong itsura na nalulumahig ang mukha pati na ang damit sa dugo. Naupo na lang ako noon sa aking kama habang nakakumot. Hindi ako makatulog at ayaw pa rin huminto ng panginginig ng katawan ko. Hindi ko na nga namalayan na nakatulog rin pala ako dahil siguro sa pagod at puyat. Kinaumagahan ay agad akong lumabas. Halos magkakasabay lang kami ni Mama at Papa na bumaba ng hagdanan. Tinungo ko ang harapan ng bahay at sinilip ang baboy na itinali roon. Patay na iyon at may malaking butas ang tiyan, pero mukhang hindi pa nababawasan. Naistorbo ko yata talaga ang pagkain noon ni Lola kaya hindi natuloy. Nang marinig kong sumisigaw si Papa at tinatawag si Mama, kaya agad na rin akong sumunod. Pagkarating namin doon ay napaantanda si Mama sa nakita. Si Lola ay naroon nakahiga sa pintuan sa labas ng kusina. May nakatarak na kawayang bagakay sa likod nito at may malaking hiwa rin sa may bandang liig. Diyos ko! Anong nangyari kay Mama? Bulalas pa ni Mama ko. Agad iyong binuhat ni Papa at iniakyat sa silid ni Lola. Kami naman ni Mama ang nag-asikaso ng paglilinis ng sugat ni Lola at pagpapalit ng damit niya. Grabe ang tagas ng dugo noong bunutin ni Papa ang bagakay na nakatarak sa likuran ni Lola. Hindi na nagtanong pa si Papa kung anong nangyari dahil maging kami ay may ideya na. Mukhang nambiktima si Lola sa iba dahil hindi natuloy ang pagkain niya doon sa baboy na itinali sa may gilid ng terrace. Umalis din si Papa upang sunduin si Tito Romel. Dumating si Papa na kasama si Tito Romel at Tita Aida. Noong makita nila si Lola, ay napailing-iling na lang si Tito. Ang sabi niya, matagal na nga raw talaga na hindi namibiktima ng tao si Lola Karing. Kaya nga raw, kapag panahon na paparating ang full moon, ay naglalagay na siya ng baboy sa labas ng bahay na kakainin ni Lola. Isa sa isang buwan lang naman daw kung kumain si Lola ng sariwang karne. Iyon ang naging solusyon niya sa tawag ng pagiging aswang. Sinabi ni Tito Romel na wala na siyang magagawa sa sitwasyon ni Lola Karing. Uuwi na raw sila dahil alam niya na ang susunod na mangyayari. Pagkababa nilang mag-asawa ay sumunod din agad si Papa sa kanila at nagtanong kung anong gagawin niya kapag nangailangan na talaga si Lola ng mapagpapasahan ng mutya para makapagpahinga na ito. Sabi naman ni Tito, ikaw na kuya makakapagdesisyon yan. Pwedeng isa sa inyo ang tumanggap o di kaya ikaw na mismo ang tumapos ng paghihirap ni Auntie. Wika niya pa, sabay abot ng isang bagay na nakabalot sa telang pula. Inalis ni Papa ang tela at tumambad sa amin ang isang bagay na kulay itim at matulis. Hindi naman iyong kutsilyo, pero para iyong sungay ng kalabaw na pinatulisan at pinanipis na parang kutsilyo na ang hugis. Romel, hindi ko ito kayang gawin. Wika pa ni Papa. Sabi naman ni Tito, ikaw lang kuya ang may karapatan na gumawa niyan. Lalo at panganay kang anak. Galing yan sa isang babaylan na nakilala ko sa kabilang lalawigan. Makakatulong daw yan para hindi na mga ilangan ng mapapasahan si Auntie. Nakita kong nanggigilid ang luha ni Papa noong muli niyang balutin ng tela ang bagay na iyon at isinuksok sa likuran ng suot niyang pantalon. Tumingin si Papa sa akin. Isa, binabalaan kita ha. Huwag na huwag mong tatanggapin. Kahit ano pang sabihin ni Mama sa'yo, itatakwil kita bilang anak kapag tinanggap mo ang sumpang iyon. Alam mo naman na kaya ako lumaya sa pamilyang ito dahil ayokong mabahira ng pagkaaswang ang reputasyon ko. Kaya kung sakaling tanggapin mo iyon, ay magpaalam ka na sa aming lahat.
Banta pa ni Papa sa akin. Nakita niya siguro na naaawa ako kay Lola at sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Kaya hindi malayong mapilitan akong tanggapin na iyon kapag lalo pang nagmakaawa si Lola Karing sa akin. Nagpaalam na sina Tito Romel at Tita Aida. Tapos sinabi ni Papa sa akin na asikasuhin ko na raw ang kusina para makakain na kami. Hindi pa kasi kami noon nag-aalmusal o kahit kape dahil nauna na nga kaming naging abala sa pag-aasikaso kay Lola Karing. Kinagabihan noon, tahimik lang si Papa. Wala siyang sinasabi tungkol sa plano niya kay Lola. Hindi niya rin kami pinapaakyat sa ikalawang palapag ng bahay dahil baka raw may kung anong mahikang gamitin si Lola para makumbinsi kami na tanggapin ang mutya ng aswang. Doon din kami pinatulog sa isang silid sa ibabang palapag. Pasado 10:00 na siguro noong nakatulog ako. Si Lola kasi ang naiisip ko at gusto ko siyang puntahan para damayan sa paghihirap niya. Gusto ko ring humingi ng tawad dahil kung hindi sana ako bumaba at nagpunta sa labas ng terrace, hindi sana siya naistorbo sa kanyang pagkain at hindi iyon nangyari sa kanya. Pero bantay sarado ako ni Papa. Ultimo kapag pupunta ako ng CR ay nakatingin siya sa akin. Doon nga siya naglagay ng upuan malapit sa may hagdan para masigurong wala talagang aakyat sa kwarto ni Lola. Kinaumagahan, nagising na lang ako sa tunog ng mga nagpupukpukan ng mga martilyo. Noong lumabas ako ng kwarto ay nakita kong sila Tito Romel pala iyon at may kasama pang ibang lalaki. Gumagawa sila ng kabaong. Si Papa naman ay walang imik pero namamaga ang mga mata na halatang umiyak ng matagal. Lumapit si Mama kay Papa at hinihimas ang likod nito. Doon ko naisip na baka patay na nga si Lola at para sa kanya ang ginagawang kabaong. Dali-dali akong umakyat sa kwarto ni Lola. Naabutan kong malinis na siya. Nakadamit na siya ng kulay puti. Nakasuklay na rin ang buhok. Napakaganda niya talaga kahit wala na siyang buhay. Para lang siyang natutulog. Doon na ako nagsimulang humagulgol ng pag-iyak. Sa araw na iyon din mismo ay inilibing si Lola Karing. Hindi ko alam kung matutuwa ako na namatay na ang aswang sa pamilya namin. Pero hindi mawala sa puso ko ang pagkakonsensya at sigurado akong maging si Papa ay nakukonsensya rin. Lalo at siya talaga ang tumapos sa buhay ng sarili niyang ina. Iyon kasi ang duda ko. Pero hindi ko na iyon naitanong pa kay Papa dahil hindi naman siya sasagot. Makalipas ang 2 araw ay umuwi na kami sa lugar namin sa Northern Samar. Pero muli pang bumalik si Papa sa Masbate para asikasuhin ang mga ibinibentang ari-arian ni Lola Karing. Iyong bahay naman ay pinatirhan niya na lang kina Tito Romel. Tutal sila naman ang matagal na nag-asikaso kay Lola Karing. Kaya karapat-dapat din na sila ang pagbigyan noon. Mula noon ay hindi na kami muli pang bumalik sa lugar nila Papa sa Masbate. Paminsan-minsan ay sina Tito Romel ang dumadalaw sa amin kasama ang buo niyang pamilya. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwentong ito na tungkol sa lola kong aswang. Kung nasaan man siya ngayon, naway nagkaroon siya ng kapayapaan. Maraming salamat po sa iyo Sir Carl sa pagtanggap ng kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Luisa ng Northern Samar. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.